Sa liblib na baryo ng San Isidro, nakatira ang mag-asawang Ben at Lita, dalawang simpleng tao na halos araw-araw ay nilalabanan ng gutom at pagod. Maghahating gabi na, ngunit gising pa rin si Lita sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng gasera. Sa lamesang gawa sa kawayan, may 3 piraso lang ng pinakuluang kamote, iyon ang hapunan nila. Ben, mahina niyang tawag sa asawang nakahiga sa banig. Ito lang ulit ang makakain natin. Wala na tayong bigas. Ang utang natin kay Albularyong Dencio ay hindi ko na alam kung paano babayaran. Napabuntong hininga si Ben, isang magsasakang araw-araw ay nagbubungkal ng lupa sa lupaing hindi kanya. Ayos lang, Lita. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti nang may kamote kaysa wala. Darating din ang araw, makakabangon tayo. Ngunit sa bawat salitang iyon ay may kirot. Sapagkat ang katotohanan, halos wala na silang pag-asa. Hindi lamang sila baon sa utang, kundi pinagtatawanan pa ng mga kapitbahay. Tuwing dadaan si Lita sa pamilihan, lagi siyang pinaparinggan ng mga marites na nagsasabing, "Ayan na si Lita, laging nangungutang pero di marunong magbayad." Ang masakit pa, si Albularyong Dencio, ang pinagkakautangan nila, ay hindi basta ordinaryong manggamot. Siya ay sakim, mapanlinlang, at ginagamit ang kanyang kaalaman sa albularyo upang takutin at pagkaperahan ang mga mahihirap. Marami na siyang ginagawang kababalaghan sa baryo. May mga kapitbahay na biglang nagkakasakit kapag hindi nakabayad sa kanya. Kung gusto niyo gumaling sa sumpa, magdala kayo ng 3 manok at 1 sako ng bigas. Sigaw nito minsan sa gitna ng palengke, habang pinagtatawanan ng mga taong lumalapit sa kanya. Dahil dito, lalo lang napahiya sina Ben at Lita. Isang gabi ng tag-init, matapos magdasal si Lita sa harap ng kanilang lumang imahen ni San Isidro Labrador, napagpasyahan niyang pumunta sa poso upang kumuha ng tubig. Bitbit ang tapayan, tahimik siyang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa pagbalik niya, may naramdaman siyang kakaibang ihip ng hangin, malamig at mabigat. Pagdating sa kanilang bakuran, napansin niyang parang may nilalang na nakaupo sa tabi ng kanilang tapayan. Malaki, matangkad, at tila kumikintab ang buhok na parang buntot ng kabayo. Hindi siya makagalaw, ngunit nang tumingin ito sa kanya, hindi galit o kasamaan ang nakita niya, kundi mabuting titig, puno ng awa. "Hindi mo kailangang matakot, Lita," wika ng nilalang na may tinig na kalmado ngunit malalim. "Ako si Tikbalang Isandro, tagapangalaga ng kagubatang nakapaligid sa inyong baryo. Narinig ko ang panalangin mo tuwing gabi." Nanginig si Lita sa gulat. Anong kailangan mo sa amin?" "Wala akong hinihinging kapalit," sagot ng Tikbalang. "Ngunit nakita kong madalas kong inumin ang tubig sa inyong tapayan. Napansin kong lagi mong pinapalitan kahit kaunti lang ang natitira sa inyo. Ang kabutihang iyon ay hindi ko pinalampas. Lumapit ito sa tapayan at kumuha ng 1 dakok ng tubig gamit ang kanyang kamay. Sa bawat pag-inom ko rito, nadarama ko ang kabutihan ninyo. Ngayon, gusto kong tulungan kayo." Napaluha si Lita. "Tulungan? Paano mo kami matutulungan, mahal na nilalang? Wala na kaming pag-asa." Ngumiti ang Tikbalang. "Bukas ng umaga, sabihin mo kay Ben na huwag munang pumunta sa bukid. Maghintay siya sa ilalim ng malaking puno ng balete sa may ilog. Doon niya matatagpuan ang unang palatandaan ng pagbabago." At bago tuluyang naglaho sa hamog ng gabi, muling nagsalita ang Tikbalang Isandro. "Ngunit mag-ingat kayo kay Albularyong Dencio. Hindi lahat ng tumatawag sa mga espiritu ay mabuti. May darating na pagsubok, ngunit sa kabutihan ninyo, taglay ninyo ang basbas ng kalikasan." Kinabukasan, maagang gumising si Ben. Sinabi sa kanya ni Lita ang lahat ng nakita at narinig.
Hindi siya agad naniwala, ngunit dala ng pag-asa at gutom, sumunod siya. Sa ilalim ng punong balete, nakita niya ang isang malaking sako ng abaka, tuyong-tuyo at maganda ang hibla. Sa ibabaw nito ay nakasulat sa dahon ng saging, "Para sa mga marangal at tapat." Dinala niya iyon sa palengke at sa pagtataka ng lahat, binili ito ng isang negosyanteng tagabayan sa mataas na halaga. Sa unang pagkakataon, nakabili sila ng bigas. Nakakain silang mag-asawa ng kanin matapos ang matagal na panahon. Ngunit sa kabilang dako, habang masayang kumakain sina Ben at Lita, may isang pares ng matang lihim na nakamasid sa kanila mula sa dilim, si Albularyong Dencio, na may ngiting puno ng inggit at kasamaan. Mabilis kumalat sa baryo ang balitang biglang nagkaroon ng pera sina Ben at Lita. Ang dating mag-asawang inaapi, ngayoy may bigas, tuyo at kaunting ulam sa hapag. Ang mga dating tumatawa sa kanila ay napapatahimik na lamang at ang mga inggit ay muling sumulpot sa hangin ng tsismis. Hindi kaya may ginamit silang agimat, bulong ng isang ale sa tindahan? Baka may nilapitan na lamang espiritu sa bundok, sagot naman ng isa. At syempre, unang nagduda si Albularyong Dencio na hindi makapaniwalang yumaman ng biglaan ang mag-asawang may utang pa sa kanya. Aba, hindi pwedeng basta na lang silang makabangon. Sigaw ni Dencio habang humahaplos sa kanyang baston na may ukit ng ahas. Ako lang ang may karapatan tumulong o magpahamak sa baryong ito. Hindi ko hahayaang may ibang nilalang na manghihimasok sa kapangyarihan ko. Kinagabihan, lumapit si Dencio sa kanyang maliit na kubong nasa gilid ng gubat. May altar siya roon, may mga bote ng langis, tuyong buto ng hayop at mga lumang anting-anting. Kumuha siya ng isang dahon ng langka at sinulatan ito ng mga salitang sinaunang Latin. Pagkatapos, pinatungan ng dugo ng manok. "Mga espiritong aking sinusugo," bulong niya. "Iparating niyo sa mag-asawang Ben at Lita ang aking galit. Huwag silang patulugin, huwag silang payapain." Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, biglang umihip ang hangin. Tumayo si Ben dahil narinig niyang parang may humahaplos sa bubong nila. "Lita, naririnig mo ba yon?" Lumapit si Lita sa pintuan. At sa pagtingin niya sa labas ay may nakita siyang itim na anino, humahaplos sa tapayan. Bigla itong naglaho kasabay ng pagpatak ng tubig mula rito, natuyo ang tapayan na laging may tubig kahit kailan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang mag-asawa. Kinabukasan, muli silang bumalik sa ilalim ng punong balete. Doon, muling nagpakita si Tikbalang Isandro na tila mas seryoso ngayon. "May pumasok sa inyong bakuran kagabi," wika niya. "Isa itong masamang espiritu na inutusan ng Albularyong Sakim. Hindi niya matanggap na natulungan kayo ng kalikasan." "Anong dapat naming gawin, Isandro?" tanong ni Ben, halos nanginginig sa takot. "Ang kabutihan ninyo ang sandata ninyo," sagot ng Tikbalang. "Ngunit kailangan kong palakasin ang inyong tapayan. Simula ngayon, huwag na huwag kayong kukuha ng tubig sa ilog kapag gabi. Sa tuwing maghuhugas kayo ng tapayan, bigkasin ninyo ang dasal na ito." Itinaas ni Isandro ang kanyang kamay at mula sa hangin ay lumutang ang mga salitang tila gintong alon. "Sa ngalan ng kalinisan, kabutihan at liwanag, tubig ng tapayan, maging biyayang walang hanggan. Labanan ang dilim, itaboy ang kasamaan. Sa kabutihan, kami iyong protektahan." Niyakap ni Lita ang tapayan kinagabihan at sabay silang nagdasal ni Ben bago matulog. At tila mahika nabalik ang tubig sa tapayan kinabukasan, mas malinaw at malamig pa kaysa dati. Ngunit hindi lang iyon. Nang gamitin nila ang tubig na iyon sa pagtubo ng kanilang mga tanim, biglang sumigla ang mga halaman. Ang dating tuyong palay ay muling nagkaroon ng buhay at ang kanilang taniman ng kamote ay nagbunga ng sagana. Ngunit sa kabilang panig ng baryo,
si Albularyong Densyo ay nagngangalit ang ngipin. "Hindi pwedeng ganito. Paano nila natalo ang sumpa ko?" Sigaw niya habang nag-aalab ang mga mata. "Kung ganon, ilalabas ko na ang aking tunay na kapangyarihan." Kinuha niya ang isang lumang garapon na may lamang tuyong buto ng uwak at abo ng ahas. "Espiritu ng kadiliman, ako ang iyong alipin. Bigyan mo ako ng lakas upang durugin ang nilalang ng kagubatan." Biglang lumitaw ang itim na usok mula sa garapon at sa gitna nito ay bumuo ng hugis ng isang nilalang na may sungay at mahabang buhok, isang masamang engkanto ng gabi, si Silab. "Ngayon, tikbalang Isandro," bulong ni Densyo. "Makikita mo kung sino ang tunay na makapangyarihan sa San Isidro." Habang ang dilim ay nagsisimulang kumalat sa hangin, naramdaman ni Tikbalang Isandro ang pagdating ng masamang enerhiya. Nakatingala siya sa buwan at sa kanyang isip ay nagdasal. "Kung kailangan kong ipaglaban ang kabutihan ng mga taong marangal, handa akong muling magbuwis ng lakas. Sapagkat ang liwanag ay hindi kailanman tatalo ng dilim." At sa gabing iyon, nagsimula ang tahimik na digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ng isang tikbalang na tagapagtanggol at isang albularyong sakim na binalot ng kasakiman at puot. Madilim ang langit ng gabing iyon. Waring may masamang nagbabadya sa baryo ng San Isidro. Tahimik ang paligid, ngunit ang hangin ay may dalang kakaibang lamig-lamig na nagmumula sa galit, inggit at kasamaan. Sa gitna ng gubat, sa ilalim ng malaking balete, nakatayo si Tikbalang Isandro. Sa kanyang paligid, kumikislap ang mga liwanag ng diwa ng kalikasan, mga maliliit na espiritong parang alitaptap na umiikot sa kanya. Alam niyang paparating ang isang mabigat na laban. Mula sa kabilang dulo ng gubat, dumating si Silab, ang masamang engkanto na tinawag ni Albularyong Densyo. Ang kanyang balat ay maitim na parang usok at ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy ng impyerno. Sa bawat hakbang niya, natutuyo ang mga damo at nalalanta ang mga bulaklak. "Tikbalang Isandro," bumulong si Silab. "Naramdaman ko ang kabutihan mong bumabalot sa baryong ito. Ngunit ngayon, panahon na upang ito'y lamunin ng dilim. Ang mga taong tinutulungan mo ay mahina. Wala silang halaga." Sumiklab ang galit sa puso ni Isandro. "Hindi mo nauunawaan, Silab. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Ang mag-asawang tinutulungan ko ay marangal at karapat-dapat sa biyaya ng kalikasan. Kung ganon," sabi ni Silab, "sa bahagis ng itim na usok sa hangin, ipakita mo ang iyong lakas." Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Mula sa katawan ni Silab ay lumabas ang mga itim na anino na parang mga kaluluwang gutom, samantalang mula sa katawan ni Isandro ay kumislap ang liwanag na kulay ginto na parang apoy ng araw sa umaga. Sa bawat sagupaan, yumanig ang lupa. Ang mga ibon sa gubat ay nagliparan at ang ilog ay umalon ng matindi. Ang mga tao sa baryo ay nagising sa kakaibang ingay at kidlat sa langit. "Ben! Ano yon?" sigaw ni Lita habang nagtatakip ng tenga. "Hindi ko alam," sagot ni Ben. "Pero pakiramdam ko, may labang nagaganap sa kagubatan." Lumapit siya sa tapayan upang kumuha ng tubig, ngunit bago pa man niya mailapat ang palad, biglang kumislap ang tubig. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang anyo ni Tikbalang Isandro sugatan, ngunit matatag. "Ben," wika ng tinig mula sa tubig. "Nasa panganib ang kagubatan. Si Densyo ay nagpadala ng nilalang na mula sa dilim. Kailangan ko ng tulong ng inyong pananalig." "Paano kita matutulungan?" tanong ni Ben. "Huwag kayong matakot. Sa bawat dasal at kabutihang ginagawa ninyo, lumalakas ang liwanag. Panatilihin ninyo ang inyong tapayan, iyan ang magiging sagradong daluyan ng liwanag ng kalikasan." At sa isang kisap, naglaho ang imahe ni Isandro. Sa gubat, patuloy ang labanan.
Si Silab ay tumawa ng malakas habang pinapadaloy ang mga anino upang gapusin si Isandro. Wala kang panalo sa akin. Ako ang kinatawan ng kasakiman at galit ng mga tao. Habang may inggit at kasamaan, ako'y lalakas. Ngunit tumindig si Isandro, itinaas ang kanyang kamay sa langit at sumigaw. Kung ganon, maririnig mo ang tinig ng kabutihan. Mula sa baryo, narinig ni Lita ang sigaw. Mabilis siyang lumuhod sa harap ng tapayan at sa pagkasabik at takot, sabay nilang binigkas ni Ben ang dasal na itinuro ni Isandro. Sa ngalan ng kalinisan, kabutihan at liwanag, tubig ng tapayan, maging biyayang walang hanggan. Labanan ang dilim, itaboy ang kasamaan. Sa kabutihan, kami iyong protektahan. Biglang kumulog. Ang liwanag mula sa tapayan ay sumabog at ang liwanag ay lumipad patungong gubat na parang isang higanting sinag ng araw na sumunog sa mga anino ni Silab. Hindi! Sigaw ni Silab habang natutunaw sa liwanag. Hindi matatapos dito ang kapangyarihan ng dilim. Ngunit huli na. Sa isang malakas na pagsabog, naglaho si Silab. Ang hangin ay luminis at ang mga bituin ay muling sumilay sa langit. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang kubo, si Albularyong Densyo ay napatumba sa lupa nang biglang maputol ang kanyang koneksyon kay Silab. Nabitawan niya ang kanyang baston at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ano ito? Paanong natalo ni Isandro ang nilalang ko? Bulong niya habang pawis na pawis. Hindi pwedeng matalo ako ng isang tikbalang lamang. Kailangan kong maghanda. Hindi pa tapos ang laban. Kumuha siya ng itim na tela at ibinalot ito sa kanyang baston. Kung hindi gumana ang mga espiritu, ako na mismo ang haharap sa kanila. Ako ang supremo ng albularyo sa buong San Isidro at walang tikbalang ang makakatalo sa akin. Samantala, sa kabilang dako ng kagubatan, huminga ng malalim si Isandro. Pagod ngunit masaya, siya'y muling tumingin sa buwan. Salamat sa inyo, Ben at Lita, pulong niya sa hangin. Ang pananalig ninyo ang nagligtas sa akin at sa kalikasan. Ngunit mag-ingat pa rin kayo dahil ang kasamaan ay hindi tuluyang nawawala. Minsan, nagtatago lamang ito sa anyo ng tao. At sa malamig na simoy ng hangin, muling narinig ni Ben ang tinig ng tikbalang sa kanyang isip. Ang kabutihan ay parang tubig ng tapayan. Kahit ubusin ng dilim, babalik at babalik pa rin. Lumipas ang ilang araw mula nang maglaho si Silab. Muling bumalik ang kapayapaan sa baryo ng San Isidro, ang hangin ay sariwa, ang mga halaman ay muling namumulaklak, at ang mga palay sa taniman ni Ben at Lita ay nagsisimulang magdulot ng pag-asa. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may kumukulong poot. Sa kanyang madilim na kubo, si Albularyong Densyo ay nakaluhod sa harap ng altar na puno ng abo at mga lumang anting-anting. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang basag na garapon na ginamit niya kay Silab, isang paalala ng pagkatalo. Hindi pwedeng matapos ito ng ganito, wika ni Densyo habang pinipigilan ang galit. Kung natalo si Silab, may mas malakas pang nilalang na maaring kong gisingin. Isa na kahit ang mga tikbalang ay hindi kayang labanan. Mula sa ilalim ng altar, kinuha niya ang isang lumang baul. Sa pagbukas nito, lumabas ang amoy ng lumang usok at abo. Doon, naroon ang isang itim na bato makintab, ngunit tila may buhay sa loob. Ang batong itim ng sumpa, bulong niya. Pinagbabawal gamitin sapagkat kapag ito'y ginising, pati ang kaluluwa ng gumagamit ay mapupunta sa dilim. Pero kung ito ang kailangan para durugin ang tikbalang, tatanggapin ko ang kapalit. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa bato at nagsimulang bigkasin ang mga sinaunang salitang Latin ng sumpa. Sanguis et umbra, aperi portas inferni. Ego Densio, sacrificium voluntatis meae. Voco te, malasog, hari ng dilim at sumpa.
lumindol ang lupa, sumabog ang hangin, at mula sa itim na bato lumabas ang itim na usok na may anyo ng dambuhalang nilalang may 4 na mata, matatalas na kuko, at tinig na parang kulog sa gabi. Ako si Malasog, ang espiritu ng sumpa at galit ng mga pusong sakim, bulong ng halimaw. Sino ang nagtangkang gisingin ako? Ako si Dencio, sagot ng albularyo sa bayuko. Gusto kong tuluyang sirain ang tikbalang Isandro at ang mga taong tinutulungan niya. Sa kanilang kabutihan, ako'y napahiya. Sa tulong mo, Malasog, ibabalik ko ang takot sa baryong ito. Tumawa si Malasog, isang halakhak na umaling-aungaw sa buong gubat. Kung ganon, ibibigay ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Ngunit kapalit nito, ang iyong kaluluwa ay magiging akin kapag lumubog ang susunod na buwan. Hindi nagdalawang isip si Dencio. Tatanggapin ko. At sa sandaling iyon, sumanib ang dilim kay Dencio. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang tinig ay nagbago, mas mababa, mas mabangis. Ang dating tao ay nagiging anino ng kanyang sarili. Samantala, sa bahay ni Ben at Lita, napansin nilang muli ang kakaibang mga pangyayari. Ang mga manok sa bakuran ay nagwawala tuwing gabi. Ang mga halaman ay tila unti-unting nalalanta kahit walang tagtuyot. At sa gabi, kapag lumalapit sila sa tapayan, naririnig nila ang mahinang bulong. Liwanag, tulungan mo kami. Ben, naririnig mo ba iyon? Tanong ni Lita, halos mangiyak-ngiyak. Parang may mga boses na nanggagaling sa tubig. Lumapit si Ben. Tiningnan ang tapayan at napansin niyang ang tubig ay hindi na malinaw. Nagiging kulay abo na parang abo ng nasunog na kahoy. May kakaibang lakas na muling gumagalaw. Wika ng tinig ni Tikbalang Isandro na biglang sumulpot sa liwanag ng buwan. Si Dencio, hindi na siya ordinaryong tao. Pinagsaniban siya ng espiritong si Malasog, isang nilalang ng sumpa at kasakiman. Kailangan kong harapin siya bago palamunin ng dilim ang buong baryo. Nakakatakot, Isandro, sabi ni Lita. Paano ka lalaban sa isang halimaw na ganun kalakas? Ang lakas ng kasamaan ay malakas, oo, sagot ni Isandro. Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang talunin ang pusong marunong magpatawad. Tumango si Ben. Kung ganon, tutulungan ka namin. Hindi man kami makipaglaban, pero ipapanalangin namin ang tagumpay mo. Ngumiti si Isandro. Iyan lamang ang kailangan ko pananalig. Ngunit maghanda kayo dahil darating ang gabing lilitaw ang halimaw na iyon. Kapag nangyari yon, huwag kayong lalabas ng bahay at huwag ninyong hayaang mamatay ang apoy ng inyong lampara. Sapagkat kapag namatay ang ilaw, papasok ang dilim. Kinagabihan, dumating ang inihula ni Isandro. Lumamig ang hangin at sa bawat hagupit ng hangin ay naririnig ang boses ni Dencio, ngunit hindi na siya ang dating albularyo. Ang kanyang tinig ay parang halimaw. Isandro, magpakita ka. Ako ang supremo ng lahat ng espiritu. Hindi mo ako kayang talunin. Pumigwas ang isang kidlat sa langit. Mula sa gitna ng kagubatan, lumitaw si Dencio na kasaniban ni Malasog. Ang kanyang katawan ay kalahating tao, kalahating halimaw. Ang kanyang balat ay itim, ang mga matay apoy, at ang bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa lupa. Sa kabilang dako, lumitaw si Tikbalang Isandro na kasuot ng liwanag ng kalikasan. Ang kanyang buntot ay kumikislap na parang gintong apoy at sa kanyang mga mata ay liwanag ng araw. Sa unang sagupaan, nagtagpo ang kanilang mga palad, dilim laban sa liwanag, kasakiman laban sa kabutihan. Sa bawat salpukan, nag-aalab ang paligid at umuugong ang hangin. Sa bahay, niyakap ni Lita ang tapayan, sabay dasal sa ilalim ng apoy ng lampara.
Panginoon, iligtas mo po kami. Iligtas mo ang aming bayan. At habang umiiyak siya, biglang kumislap ang tubig sa tapayan. Lumabas mula rito ang mga liwanag na parang mga alitaptap, mga espiritu ng kalikasan na naglakbay patungo sa gubat upang tulungan si Isandro. Ang kabutihan ng mag-asawa ang aking sandata, wika ni Isandro. Hindi mo kayang labanan ang dalisay na puso. Walang dalisay na puso sa mundong ito, sigaw ni Dencio. Lahat ng tao'y sakim. Ngunit may mga pusong marunong umibig kahit sa hirap, sagot ni Isandro, sabay hampas ng kanyang buntot na nagbubuga ng liwanag. Sa sagupaan ng dalawang nilalang, yumanig ang buong baryo at sa langit ay nagbanggaan ng dilim at liwanag, isang labanan ng kalikasan at sumpaan na magpapasya sa kapalaran ng San Isidro. Sa gitna ng kagubatan, nagbabanggaan pa rin ang dalawang nilalang na tila ginawang entablado ang buong kalikasan, si Tikbalang Isandro, tagapangalaga ng kabutihan, at si Dencio, na ngayoy sinaniban ng espiritu ng dilim na si Malasog. Ang bawat hampas ng kanilang lakas ay nagiging lindol. Ang bawat sigaw ay nagiging kulog. Ang hangin ay nagngangalit at ang mga puno ay umuyuko sa takot. Hindi mo ako kayang talunin, Isandro, sigaw ni Dencio habang kumikislap ang mga matang apoy. Ang kapangyarihan ko ay galing sa kadiliman ng puso ng tao. Habang may kasakiman, habang may galit, hindi kailanman mawawala ang aking lakas. Ngunit hindi natinag si Isandro. Ang kadiliman ay laging naririyan, sagot niya. Ngunit hindi ito kailanman magtatagumpay kung may pusong marunong magmahal, magpatawad at manampalataya. Sa baryo, si Lita ay nagdasal ng buong puso habang nakaluhod sa harap ng tapayang sagrado. Nakapalibot sa kanya ang mga alitaptap at mga dahon ng saging na ginamit bilang simbolo ng kalikasan. Panginoon, kalikasan, mga espiritu ng kabutihan, tulungan niyo po si Isandro. Iligtas niyo ang aming baryo. Biglang kumislap ang apoy ng lampara. Ang tubig sa tapayan ay muling kumintab at mula rito ay bumalot ang gintong liwanag sa buong bahay. Ang liwanag ay parang buhay na lumabas sa pintuan, tumago sa hangin at tumungo sa gubat kung saan nagaganap ang labanan. Si Ben, na tahimik na nagmamasid, ay tumayo at sumigaw. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan para tumulong sa kabutihan. Minsan, ang pananalig lang ang kailangan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isandro ang pag-agos ng liwanag mula sa tapayan. Ang lakas ng pananalig ni Ben at Lita ay sumanib sa kanyang katawan. Nagningning ang kanyang mga mata at sa bawat galaw niya ay tila may awitin ng mga espiritu ng kalikasan na sumasabay. Malasog, sigaw ni Isandro. Ang liwanag ng kabutihan ay hindi mo kayang lamunin. Ngunit si Dencio, sa ilalim ng kontrol ni Malasog, ay muling sumugod. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang mga itim na kidlat na sumusunog sa paligid. Lahat ng nilalang na mabuti ay luluhod sa dilim. Ang mga tao ay mahina, ginagamit lamang nila ang kabutihan kapag may pakinabang. Ngunit sa bawat hampas ng dilim, sumasagot ang liwanag ng tapayan. Ang mga alitaptap na lumabas mula sa bahay ni Ben ay dumami daang espiritu ng kalikasan ang lumipad sa himpapawid, nagiging mga sinag ng liwanag na bumalot kay Isandro. Habang may pusong gaya ni Ben at Lita, wika ng Tikbalang, hindi kailanman magwawagi ang kadiliman. Sa huling sagupaan, tinawag ni Isandro ang lakas ng kalikasan. Mula sa lupa ay tumubo ang mga ugat ng puno. Mula sa hangin ay dumaloy ang liwanag ng buwan. At mula sa tubig ng tapayan ay sumulpot ang banal na sinag, isang purong liwanag na sumalubong sa madilim na apoy ni Dencio. Hindi! Hindi mo ako kayang patayin! Sigaw ni Dencio habang unti-unting nasusunog sa liwanag. Hindi kita papatayin, Dencio, sagot ni Isandro.
Ngunit tatanggalin ko ang sumpa ng kasakiman sa iyong puso. Sa isang malakas na sigaw, bumalot ang liwanag sa buong kagubatan. Pumutok ang hangin at sa gitna ng liwanag ay narinig ang tinig ni Malasog. Hindi mo ako matatanggal magpakailanman. Hanggat may inggit sa tao, ako'y mabubuhay. Ngunit sa sandaling iyon, nagliwanag ang tapayan sa baryo at sumagot si Lita habang umiiyak. Kung ganon, mamumuhay kami sa kabutihan upang ikaw ay laging mawalan ng lakas. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ng liwanag, muling nanumbalik ang katahimikan. Ang hangin ay muling lumamig, ang buwan ay lumiwanag sa kalangitan, at ang mga ibon sa gubat ay muling nagsipag-awitan. Sa gitna ng mga abo, bumagsak si Densyo hindi na halimaw, kundi isang mahina at matandang lalaki. Ang kanyang katawan ay sugatan, ngunit buhay. Lumapit si Isandro at tumingin sa kanya. May pagkakataon pa para magbago, Densyo. Ang kabutihan ay laging bukas sa pusong marunong magsisi. Ngunit imbes na sumagot, umiiyak si Densyo. Anong nagawa ko? Pinahintulutan kong lamunin ako ng aking kasakiman. Pinahamak ko ang sarili kong kaluluwa. Ang tunay na sumpa, wika ni Isandro, ay hindi sa dilim kundi sa puso ng taong hindi marunong makontento. Kinabukasan, nagising ang baryo sa kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. Ang mga tanim ni Ben at Lita ay biglang lumago. Ang hangin ay naging sariwa at ang tubig sa tapayan ay maningning na parang salamin. Maging ang mga kapitbahay na dati nanlilibak sa kanila ay lumapit at nagpasalamat. Salamat, Ben at Lita, wika ng isang matandang babae. Dahil sa inyo, muling bumalik ang biyaya sa San Isidro. Ngumiti si Ben. Hindi namin ito nagawa ng kami lang. Ang tulong ng kalikasan, ng kabutihan at ng mga nilalang na marangal iyan ang tunay na dahilan. Sa may kakahuyan, muling nakita ni Lita si Tikbalang Isandro. Nakatayo sa ilalim ng araw. Kumikintab ang kanyang balat na parang ginto. Paalam muna, Lita, sabi niya. Ngunit tandaan mo, habang patuloy kang magpapanatili ng kabutihan sa iyong puso, hindi mawawala ang biyayang ito. Lumapit si Lita at yumuko bilang paggalang. Hindi ka namin malilimutan ni Sandro. Ang tapayan ay iingatan namin magpakailanman. Ngumiti ang Tikbalang sa katuluyang naglaho sa liwanag ng araw. Iniwan ang isang malamig na simoy ng hangin at amoy ng bagong sibol na damo. Pagsikat ng araw kinabukasan, tila muling ipinanganak ang buong baryo ng San Isidro. Ang mga ulap na dati kulay abo ay naging mapusyaw na bughaw, ang mga ibon ay nagbabalikan, at ang mga taniman ay tila nagdiwang sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang hamog sa mga dahon ay kumikislap na parang pilak, at ang hangin ay amoy sariwang lupa, tanda ng panibagong simula. Sa kubo ni Ben at Lita, unang beses nilang kumain ng kanin, gulay at pritong isda nang hindi nangungutang o umaasa sa awa ng iba. Sa bawat subo ay naramdaman nila ang biyaya at kabutihan ng kalikasan. Ben, sabi ni Lita habang nakatingin sa labas. Ang ganda ng umaga, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Wala na yung bigat sa dibdib ko. Ngumiti si Ben. Oo, Lita. Tila binigyan tayo ng Diyos ng bagong simula. Hindi na ako natatakot sa bukas. Hanggat marunong tayong magpasalamat at gumawa ng tama, gagabayan tayo ng kalikasan. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, si Albularyong Densyo ay nagising sa tabi ng balete, mahina at sugatan. Wala na ang kapangyarihan ni Malasog. Wala na rin ang kanyang mga alagad at mga gamit na pangkulam. Ang kanyang baston ay nabasag, ang mga bote ng langis at anting-anting ay naglaho, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa panghihina. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay tila binunutan ng bigat. Anong nangyari sa akin? Bulong niya habang umiiyak. Nasaan na ang aking lakas?
ang mga espiritu, wala na sila. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman niya ay kapanatagan. Ang kanyang isipan ay tila luminaw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang hangin ng umaga, malamig, buhay, at totoo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa baryo, suot ang basag na suot at mukha ng isang taong napagod sa kasamaan. Nang makita siya ng mga taga-baryo, napahinto ang lahat. "Si Dencio!" sigaw ng isa. "Buhay pa siya. Baka isa pa ring mangkukulam yan. Lumayo tayo!" Ngunit bago pa man sila makatakbo, tumigil si Dencio sa gitna ng kalsada, nagluhod at umiiyak. "Mga kababayan, patawarin ninyo ako," nanginginig niyang sabi. "Matagal kong ginamit ang aking kaalaman para manakit at manakot. Ang kasakiman ko ang pumatay sa sarili kong kaluluwa. Hindi ko alam kung paano pa ako makakabawi." Tahimik ang lahat. Wala ni isa mang lumapit. Hanggang sa marinig ang tinig ni Ben mula sa dulo ng daan. Dencio. Lumingon ang matanda. Si Ben ay papalapit, dala ang isang maliit na mangkok ng tubig mula sa tapayan. "Hindi namin kayang ibalik ang nakaraan," wika ni Ben. "Ngunit kung handa kang magbago, marunong ding magpatawad ang kalikasan." Lumapit siya, itinapon ng marahan ang tubig sa hangin. Sa pagbagsak nito sa lupa, kumislap ang liwanag tanda ng pagpapatawad at paglilinis. Napaluhod si Dencio, humahagulgol. "Salamat, Ben. Salamat, Lita. Hindi ko akalaing tutulungan pa rin ninyo ako matapos ang lahat ng ginawa ko." Lumapit si Lita at inilapag sa harapan niya ang tinapay at kanin. "Kahit ikaw ay naging kasangkapan ng kasamaan, may pagkakataon pa ring bumalik ang mabuting tao sa loob mo. Kumain ka, magpahinga. Ang Diyos at ang kalikasan ay hindi tumatalikod sa mga nagsisisi." At doon, unang beses sa buong buhay ni Dencio na kumain siya ng pagkain, hindi bilang pinuno, albularyo o takot na nilalang, kundi bilang isang taong muling natutong maging tao. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nakita ng mga taga-baryo ang pagbabago kay Dencio. Wala na siyang baston, wala na siyang mga orasyon. Sa halip nakikita siya araw-araw na nag-aalaga ng mga halaman sa tabi ng kapilya. Tumutulong siya sa mga may sakit, hindi gamit ang kulam o dasal ng kasamaan, kundi gamit ang halamang gamot at malasakit. "Hindi ko na kailanman muling gagamitin ang dilim," sabi niya minsan kay Ben. "Ngayon, natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso sa kakayahang tumulong nang walang hinihinging kapalit." Ngumiti si Ben. Iyan ang turo sa amin ni Isandro. Sa isang dapit hapon, habang nag-aalaga ng tanim na luya si Lita, biglang humangin ng malamig at may narinig siyang mahinang kabog sa lupa. Pamilyar sa kanya ang tunog, tila yabag ng kabayo. Paglingon niya, nakita niya si Tikbalang Isandro, nakatayo sa malayo, kumikislap sa liwanag ng araw. "Isandro," bulong niya, napangiti. Ngumiti ang Tikbalang, nagbigay galang sa kanya at nagsalita sa hangin. "Ang kabutihan ninyo ay nagbago ng takbo ng isang kaluluwa. Ang kapatawaran ninyo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa." "Paalam, Isandro," sagot ni Lita. "Ngunit alam kong lagi kang nandyan." Tumango ang Tikbalang at sa isang pagpitik ng hangin, naglaho siya, iniwan ang bakas ng mga gintong dahon na dahan-dahang nahulog sa lupa. Kinagabihan, sa ilalim ng buwan, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng taniman ni Ben at Lita. Naghanda sila ng pagkain, nagsalo-salo at nagpasalamat sa Diyos at kalikasan. "Hindi na tayo gutom," sabi ng isang matanda. "Hindi na tayo alipin ng takot. Mula ngayon, San Isidro ay magiging baryong kilala sa kabutihan." Sa gitna ng tawanan at musika, tahimik na nakatingin si Ben sa kalangitan habang yakap si Lita. Ang lahat ng ito, wika niya, ay nagsimula sa isang simpleng tapayan at isang nilalang na uminom ng tubig. At sa malayo,
Sa taas ng burol, nakatayo si Tikbalang Isandro, nakatingin sa baryong kanyang iningatan. Habang may kabutihan sa puso ng tao, wika niya, hindi kailanman magwawagi ang dilim. Makalipas ang ilang buwan, naging masagana at mapayapa ang buong San Isidro. Ang dating baryong puno ng inggit at pangungutya ay napalitan ng pagtutulungan at pagmamalasakit. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim ng gulay at prutas sa kani-kanilang bakuran, natutong magbigay sa kapitbahay at higit sa lahat, natutong magpasalamat sa kalikasan. Sa gitna ng baryo, sa harapan ng kubo ni Ben at Lita, nakatayo pa rin ang sagradong tapayan, malinis, kumikislap at tila may sariling buhay. Hindi na ito basta sisidlan ng tubig, kundi naging simbolo ng kabutihan, pananampalataya at pag-asa. Araw-araw, dumarayo ang mga taga-baryo upang makainom ng tubig mula rito, hindi dahil ito'y mahiwaga, kundi dahil naniniwala silang ang bawat patak ay biyayang nagmumula sa kabutihang puso ng mag-asawa. Ben, sabi ni Lita isang umaga habang nag-iigib, ang dami nang bumibisita rito. May mga taga-kabilang baryo pa nga. Lahat sila ay humihingi ng tubig mula sa tapayan. Ngumiti si Ben. Iyan ang kagandahan ng kabutihan, Lita. Kapag ibinahagi mo, mas lalo itong lumalago. Ang biyaya ay parang tubig. Kung titigilan mong dumaloy, mawawala ito. Pero kung ipapasa mo, lalo itong dadami. Minsan, isang batang babae mula sa kabilang baryo ang lumapit kay Lita. Payat, marungis at halatang gutom. Bitbit nito ang lumang tabo at nagtanong, Aling Lita, pwede po bang makahingi ng tubig mula sa tapayan ninyo? Para po sa nanay kong may sakit. Ngumiti si Lita, inilapit ang bata sa tapayan at sinabi, Anak, bago ka sumalok, magdasal ka muna. Ang tubig ay hindi lang para sa uhaw, kundi para sa puso rin. Pinikit ng bata ang mga mata at nagdasal. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinalok ang tubig at uminom. Maya-maya ay napangiti siya. Ang sarap po ng tubig, parang malamig kahit mainit ang araw. Ngumiti si Lita. Dahil iyan ay tubig ng kabutihan. Dalhin mo ito sa nanay mo at sabihing ipagdasal niya ang kalikasan, si Tikbalang Isandro at lahat ng tumutulong. Lumipas ang mga araw at dahil sa kabutihan ni Ben at Lita, nagpasya ang mga taga-baryo na magdaos ng pista ng tapayan, isang pagdiriwang ng pasasalamat sa kalikasan at sa lahat ng biyayang natanggap nila. Ang mga lalaki ay nagtayo ng mga banderitas. Ang mga babae ay nagluto ng sinaing na may gata, ginataan at adobong manok, at ang mga bata naman ay naglaro sa gitna ng damuhan. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng pista ay ang seremonya ng tubig. Si Ben, nakasuot ng simpleng barong, ay tumayo sa harap ng tapayan at nagsalita. Mga kababayan, ang tubig na ito ay paalala ng ating pinagmulan. Dati tayong uhaw hindi lang sa pagkain, kundi sa pag-asa. Ngunit dahil sa kabutihan, nagbalik ang biyaya. Ngayon, naway maging inspirasyon ito upang tayo'y matutong magbahagi, magpatawad at magmahal. Pagkatapos ay lumapit si Lita, sabay-sabay ng kaunting tubig sa mga tao bilang basbas. Ang biyayang ito ay hindi sa amin, sabi niya, kundi para sa ating lahat. Habang nagdiriwang ang mga tao, napansin ni Ben ang isang lalaking nakaupo sa lilim ng puno. Nakatingin mula sa malayo si Dencio. Nakayuko siya, tila ayaw gambalain ng kasiyahan. Ngunit may ngiti sa kanyang labi, ang ngiting may kapayapaan. Lumapit si Ben sa kanya. Halika Dencio, bahagi ka ng pista. Hindi mo kailangang itago ang sarili mo. Umiling si Dencio. Hindi ko karapat-dapat. Ngumiti si Ben. Ang taong marunong magsisi ay laging karapat-dapat. Hinawakan niya sa balikat si Dencio at dinala sa gitna ng pagtitipon. Nang makita siya ng mga tao, sandaling natahimik ang lahat.
Ngunit bago pa man sumiklab ang takot, nagsalita si Lita. "Mga kababayan," sabi niya, "ang harap ng kabutihan ay hindi lamang ang mga malilinis, kundi pati ang mga nagbago." Si Dencio ay patunay na kahit ang pusong napuno ng dilim ay kayang maliwanagan. Unti-unting lumapit ang mga tao at isa-isa nilang tinapik si Dencio sa balikat. "Salamat sa pagbabago mo," wika ng isang matanda. "Tayo'y magkaisa na." At doon, sa unang pagkakataon, naging buo ang San Isidro, isang baryong pinagkaisa ng kabutihan at pag-ibig, hindi ng takot at kasakiman. Habang nagaganap ang kasiyahan, biglang may malamig na simoy ng hangin na dumaan. Ang mga banderitas ay sumayaw sa hangin at sa itaas ng puno ng balete may lumitaw na anyo ni Tikbalang Isandro, nakangiti at kumikislap ang buhok na parang gintong araw. Narinig ng lahat ang kanyang tinig, tila musika sa hangin. Ang kabutihan ay parang tubig ng tapayan. Kapag pinanatiling dalisay, magbibigay buhay ito sa lahat ng dumarating. Lumuhod ang mga tao bilang paggalang. Ang mga bata ay nagtaas ng mga bulaklak at si Lita ay napaluha sa tuwa. "Salamat, Isandro," bulong niya. "Ang iyong kabutihan ay mananatili sa aming puso." Kinagabihan, matapos ang pista, naupo sina Ben, Lita at Dencio sa harap ng tapayan. Tahimik nilang pinanood ang mga alitap-tap na sumasayaw sa hangin. "Ben," sabi ni Dencio, "nais kong tumulong sa pagtuturo. Gusto kong ibahagi sa mga kabataan ng mga halamang gamot at mabuting paraan ng panggagamot. Hindi para yumaman, kundi para makatulong." Ngumiti si Ben. "Kung ganon, sisimulan natin bukas. Magtuturo tayo ng kabutihan sa buong baryo. At mula ng gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto sa San Isidro, ang pagtuturo ng kabutihan, ng malasakit, at ng pakikipag-isa sa kalikasan." Lumipas ang mga buwan, at ang baryo ng San Isidro ay tuluyang nagbago. Ang dating tahimik at salat sa pag-asa ay ngayoy naging masigla, masagana, at puno ng buhay. Ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng taniman. Ang mga matatanda ay nagtutulungan sa pagtatanim at pag-aani at ang bawat pamilya ay may dalang ngiti sa kanilang mga araw. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon ng bagong layunin sina Ben, Lita at Dencio ang magtayo ng isang paaralan ng kalikasan. Hindi ito karaniwang paaralan na may mga libro at pisara, kundi isang lugar kung saan itinuturo ang kabutihan, malasakit, at ang wastong pakikitungo sa kalikasan. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, itinayo nila ang isang kubong kawayan na tinawag nilang Tahanan ng Liwanag. Doon, araw-araw ay dumarating ang mga bata upang matuto kay Ben at Lita. Si Ben ang nagtuturo ng pagtatanim, pagtitipid at kasipagan, habang si Lita naman ang nagtuturo ng pananampalataya, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Si Dencio, na ngayoy tuluyan ng nagbago, ay nagtuturo ng gamot mula sa halaman at sinasabing, "Ang bawat halaman ay may bisa, ngunit higit na makapangyarihan ang kamay na tumutulong ng walang hinihingi." Ang mga bata ay nakikinig ng mabuti at sa tuwing magtatapos ang kanilang aralin, lumalapit sila sa sagradong tapayan kung saan pinapaalalahanan sila ni Lita. Ang tubig na ito ay hindi lang inumin, ito ay paalala ng kabutihan. Kung ano ang iniinom mo, iyan din ang dapat mong ipasa sa iba. Isang dapit hapon, habang nagliligpit si Ben, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay dahan-dahang nagliliparan at mula sa kalayuan ay lumitaw ang anyo ni Tikbalang Isandro, kumikislap sa sinag ng araw na papalubog. Lumapit siya sa tatlo, dala ang ngiti ng isang kaibigang matagal nang nagbabantay. "Ben, Lita, Dencio," wika ni Isandro, "ang inyong ginawa ay higit pa sa tulong. Ang kabutihan ninyo ay nagbunga ng liwanag na hindi kailanman mamamatay.
Ang baryong ito ay magiging kanlungan ng mga nawawalan ng pag-asa. Sandro, sagot ni Ben, hindi namin magagawa ito kung hindi dahil sa iyo. Ang tapayan, ang mga aral mo, lahat yon ang nagbigay sa amin ng lakas. Ngumiti ang tikbalang. Hindi ko binigay sa inyo ang kabutihan, Ben. Iyan ay nasa puso ninyo na noon pa man. Ako lamang ang nagpaalala. Lumapit si Lita at yumuko bilang paggalang. Maraming salamat sa lahat. Paano ka namin mapapasalamatan? Tumingin si Sandro sa paligid sa mga batang naglalaro, sa mga tanim na namumunga at sa mga taong nagtatawanan. Ang tanging pasasalamat na gusto ko, sabi niya, ay ipagpatuloy ninyo ang pagtuturo. Turuan ninyo ang mga susunod na salinlahi na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o salapi, kundi kabutihan at dangal ng puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang ihip ng hangin. Ang katawan ni Isandro ay unti-unting naging liwanag at ang kanyang tinig ay umaling-aungaw sa paligid. Kapag dumating muli ang dilim, tandaan ninyo, ang tapayan ng kabutihan ay nasa bawat puso ninyo. Hanggat may pag-ibig at awa, ang liwanag ay hindi kailanman mawawala. At sa huling pagkakataon, nakita ng tatlo ang tikbalang na tuluyang naglaho sa sinag ng araw. Iniwan ang mga gintong dahon na dahan-dahang bumagsak sa kanilang mga kamay. Mula noon, bawat taon, ginugunita ng San Isidro ang araw ng liwanag, isang araw ng pagtuturo, pagtulong, at pag-aalay ng dasal sa kalikasan. Ang tapayan ay nanatiling buo at malinaw, at sinasabing sa tuwing magbabago ang hangin o may mabuting gawa ang isang taga-baryo, kumikislap ito ng bahagya, parang may ngiti ng tikbalang na nakamasid mula sa kalayuan. Si Ben at Lita ay tumanda ng magkasama, masaya at payapa. Si Dencio ay naging kilalang manggagamot na hindi nang hihingi ng kabayaran, kundi dasal at pasasalamat lamang. Ang mga batang tinuruan nila ay lumaki bilang mga mabubuting mamamayan tagapagtanggol ng kalikasan at kabutihan. At sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, minsang sinasabi ng matatanda na sa may gubat, malapit sa balete, may maririnig na yabag ng kabayo at tinig na nagsasabing, ang kabutihan ay parang tubig ng tapayan. Kapag pinangalagaan, magiging ilog ng pag-asa sa bawat henerasyon. At doon nagtapos ang alamat ng mag-asawang tinulungan ng mabuting tikbalang na minsang baon sa utang, gutom at pang-aapi, ngunit nagtagumpay dahil sa pananampalataya, kabutihan at pag-ibig.